Dakila ang amang mahal, Anak Espiritong Banal, noon ngayon kailan pa man. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Ang huling linya ng ating ebanghelyong binasa ay ito. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I am with you until the ends of the earth. Meron ba kayong naaalala sa paumpisa ng ebanghelyo ni San Mateo nang ang Anghel Gabriel ay napakita kay Maria at sinabing siya'y magdadalang tao at papangalanan niyang Emmanuel? Nang ibig sabihin ng salitang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Sa umpisa ng ebanghelyo ni San Mateo at sa katapusan ng kaniyang ebanghelyo, ang pangakong kasama natin ng Diyos ay natupad. Sa pagdiriwang natin ngayon ng linggo ng banal na isang tatlo, ito ay pagpapakita na tayo ay kasama sa paghahari ng Diyos, na ang banal na sangtatlo ay kasama natin sa ating buhay Kristiyano simula't simula pa. Sapagkat si Jesus ang nagpakilala sa Ama. Si Jesus ang nagbigay ng mukha ng Ama. Ipinakilala ni Jesus kung ano ang kaniyang relasyon sa Ama at kaniyang sinabing, "Ako at ang Ama ay iisa." Nang siya'y mabuhay mula sa kamatayan, sa 40 araw ng kaniyang pananatili, nakasama ng kaniyang mga alagad, sa bawat pagpapakita niya sa kanila, ay palagi niyang sinasabi na ipapadala ko ang Espiritu Santo na magiging sandigan ninyo at gabay sa mga susunod na panahon. At nangyari nga nang ipagdiwang natin ang Pentecostes noong isang linggo. Natupad na ang paghahari ng banal na isang tatlo.
isang tatlo, pare-pareho, iisa sa kabanalan at kapangyarihan. Kaya nga po kapag dinadasal natin ang sumasampalataya, dinadasal din natin ang kapangyarihan ng banal na isang tatlo. Una, sumasampalataya ako sa Ama. Pangalawa, sumasampalataya ako kay Hesukristo. Pangatlo, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Na kung tutuusin, ang banal na isang tatlo, tatlong persona sa iisang Diyos, ay isang misteryo. Isang misteryong hindi kayang arukin ng kaisipan at talino ng tao. Dahil kailanman ang talino ng tao ay limitado kung ilalaban sa talino ng Diyos. Ang talino ng tao ay hanggang dun lamang, pero ang kapangyarihan, kalakasan, ang tunay na pagkadiwa ng Diyos, kailanman hindi kayang hawakan ng kamay ng tao. Ito ang misteryo ng banal na isang tatlo. Misteryong tayo ay nasa harapan ng Diyos na ito na siyang ating tinatawagan upang magkaroon ng linaw ang ating pananampalataya. Pero kung tutuusin, lahat ng bagay mayroong combination ng isang tatlo. Katulad ng kandila sa harapan ng ating altar. Ang kandila may wax, may wick, may apoy. Pag nawala ang isa dyan, nawawala ng silbi ang kandila. It has to be burned upang magbigay liwanag, katulad ng liwanag na ibinibigay ni Kristo. Huwag na tayong lumayo. Sa ating pagkatao, there is also an interplay of the Holy Trinity. Meron tayong balat, meron tayong laman, meron tayong buto. Pag nawala ang isa doon, mawawala ng saysay ang ating pagkatao. Kumain na lang kayo ng itlog. Nakakita ba kayo ng itlog ng walang balat? Ang itlog ay may balat, may laman at may pula. Pag nawala yung isa, bugok ang itlog. Ibig sabihin, hindi gaanong kahirap unawain ang misteryo ng banal na isang tatlo. Pero kung ilalapat natin sa pananampalataya, hindi kayang arukin ng karunungan ng tao ang isip at lawak ng karunungan ng Diyos. Isang araw, si San Agustin ay naglalakad sa Aplaya. Nang siya ay naglalakad sa may tabi ng dagat, nakakita siya ng isang batang lalaking naglalaro doon. Ang batang lalaking ito ay gumagawa ng balon sa buhangin. At pagkatapos niyang gumawa ng balon sa buhangin, kaniyang inililipat ang tubig ng dagat sa balon. Kaya napansin ni San Agustin, sinabi niya sa bata, kahit habang buhay mo yang gawin, hindi mo maisasalin ang tubig ng dagat sa maliit na balon na iyong ginawa. Tumingin sa kaniya ang bata at sinabing, kahit anong gawin mong pagsasaliksik sa kaisipan ng Diyos, hindi mo ito matatalos. Dahil nung araw na iyon, si San Agustin ay nagsulat ng isang libro na pinamagatang De Trinitate Dei, the Triune God. Gusto niyang maunawaan at maintindihan ang pagiging Diyos ng isang tatlo. Kapag naunawaan mo
ang misteryo ng isang tatlo, hindi iyon pagkaunawa tungkol sa kanilang pagkadiyos, kundi pagkaunawa lamang ng kaisipan mong limitado at ikaw ay nadadala ng sarili mong pananaw. Walang sino mang tao ang makapagsasabing naarok na niya ang kaisipan ng Diyos, sapagkat kapalaluan kung ito'y ating ipapahayag. Kayabangan, bakit ba bumagsak ang mga anghel at naging demonyo? Dahil gusto nilang pantayan ang kaisipan at kapangyarihan ng Diyos. Tayo bilang mananampalataya, wala tayong ibang gusto kung hindi tayo ay maanbunan ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y makapamuhay ng tama sa kaniyang harapan. Wala tayong balak pantayan ng Diyos sapagkat tayo'y napakababang uri. Wala tayong balak agawin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat tayo'y sumusunod sa kaniyang mga utos. Dahil ang tunay lamang na pinagpapala ng Diyos ay ang mga taong nagpapasailalim at nagpapasakop sa kaniyang walang hanggang awa. Hindi gusto ng Diyos ang talino ng tao kung ito ang magdadala sa kaniya sa kapahamakan. Sa Diyos, ang simpleng pananampalataya at tunay ay magdadala rin sa kaniyang kalangitan. Hindi natin kailangang maunawaan ang iba't ibang wika. Hindi natin kailangang isaulo ang lahat ng ating naririnig at nababasa. Pero kaya mong lumuhod sa Diyos. Kaya mong humingi sa Diyos. Kaya mong magpakumbaba sa Diyos. At iyon ang mas mahalaga. Ang ipakitang tayo'y nasa kaniyang ilalim ng kapangyarihan kesa pumapaibabaw sa pamamagitan ng kayabangan. Hindi tayo madadala ng talino sa kaligtasan, pero madadala tayo sa kabanalan ng ating buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.